So let's talk about this. Trojan horse, Toby Chanko, mas believe sa 18 Marines kaysa kay Madriaga. Natural na mas bibilib ka dun sa 18 Marines. Kasi 18 Marines nga yung gusto nyong gamitin para ipa-impeach si PBB. Pero hindi dapat hambingin yung kay Madriaga at dun sa 18 Marines. May malinaw na salaysay yung kay Ramil Madriaga. Samantalang yung 18 Marines, hindi magkakatugma. Yung 18 Marines nga dyan, ilan doon ay hindi naman talaga totoong magkakaiba pa ng statement. Tapos nung sila iimbestigahan, ayaw nila magpa-imbestiga. Lahat ng testigo ay kailangan imbestigahan. Kung ito ba ay nagsasabi ng katotohanan. Ganon yun. May isa pa itong pahayag, so panoorin natin ang pahayag ni Toby Chanko. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, di ba? Di ba ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao. Okay, Toby Chanko, halinawin ko lang. Malinaw ang testimonya ni Madriaga kumpara sa 18 Marines. At kung sinasabi mo na natatakot na maging presidente si VP Sara, walang ganon. Ang usapin ng impeachment is not about politika. It's not about election 2028. Ang impeachment ay kalinawan, paglilinaw sa taong bayan kung saan napapupunta yung pera ng taong bayan na dapat ay ginagamit sa kanila. Hindi dapat katwiran o kinakatwiran ang isang salitang takot na maging presidente. Hindi mawawala yung takot. Busy pa lang siya kung maglustay na siya ng pera sa hindi malaman kung saan ginamit. Waga. Paano pa kaya pag siya naging presidente? Tama ka, takot. Hindi ibig sabihin na ikaw ay iniimbestigahan na pinipigilan kang tumakbo. Ang hinihingi dito kalinawan, paliwanag. At kung sinasabi mo naman na dapat ay taong bayan ang magdesisyon, mali ka doon. Hindi naman taong bayan na maghihiring sa kaso ni Sara. Taong bayan nga ang nananawagan para bigyang linaw kung saan ginamit yung mga pera ng taong bayan. Tapos sasabihin mo, taong bayan na magdidesisyon. Hindi dapat magkaroon ng eleksyon hanggat hindi ito nabibigyan ng linaw. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Pera ng taong bayan ang nawawala rito. Kung ganyan din lang naman ang iyong paniniwala, dapat marami nang makalaya. Tao na lang ang pagdesisyonin natin doon sa mga nakapreso doon. Yung mga pumatay, magnanakaw, kung ano nung tao na lang ang tanungin natin. Pag pumayag ang tao na palayain, edi palayain. Ganyan ba ang gusto mo? Mindset ba? Mindset. At saka mas unahin mo yung problema. Huwag kang makisaw-sawi, hindi ka naman kaabat-usap dyan. Wala kang presentasyon diyan. Hindi naman about sa'yo. Huwag kang magpaka-abogado. At tupagin mo yung iyong mga baho. Huwag yung baho ni Sara. Saka ulitin ko, walang takot kay Sara. Ang totoong takot dito ay kayo. Dahil pilit yung pinagtatakpan si Inday Lustay sa kanyang mga katarantaduhan. O baka naman alam nyo kung saan talaga ginamit yung pera ng taong bayan. O baka nakinabang kayo. Sagot. Pero kung sasabihin mo na kami takot, hindi kami takot. Kayo ang takot dahil silent kayo sa mga katarantaduhan ni Sara. Wala akong nakikitang neutral sa ginagawa. Ang nakikita ko lang, pagtatanggol sa isang taong akusado.